Magandang araw grade 3, ako ulit si Teacher Ricky, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan 3. Sa ating nagdaang aralin, napag-aralan natin ang pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong lupa at anyong tubig sa ating rehiyon. Kung inyong matatandaan, ano ang pinakamahabang ilog sa ating rehiyon? Tama, Ilog Pasig. Sa nagdaang aralin din natin ay napag-aralan natin at nalaman na may mga lungsod na malapit sa mga anyong tubig at mga anyong lupa. Sa aralin natin ngayong linggo ay pag-aaralan natin ang paggawa ng isang simpleng mapa na nagpapakita ng iba't ibang mahalagang anyong lupa at anyong tubig sa ating rehiyon. Natatandaan nyo ba mga simbolong ating mga ginamit? Sa araling ito, atin ito ding magagamit. Sa linggong ito ay gagawa tayo ng payak na mapa na nagpapakita ng mahalagang anyong lupa at anyong tubig sa sarili nating rehiyon o kalapit na lugar. Tingnan natin ang mapa ng NCR. Mapapansin natin sa timog silangang bahagi ng NCR ang anyong tubig na Laguna de Bay. Dito nagmumula ang mga isdang tabang tulad ng bangus. Kumakain ba kayo ng bangus? Ayan. Dito naman sa kanlurang bahagi ng mapa, makikita natin ang malaking bahagi ng Manila de Bay. Ayan. Ang Manila de Bay ay isang mahalagang anyong tubig sa ating rehiyon. Dahil dito dumadaong ang iba't ibang barko na nagmumula sa iba't ibang parte ng mundo. Naglalaman ito ng mga kargamento na maaaring nabibili natin sa komersyo o mga bagay na ating nagagamit ngayon. Sa mapa nating ito, kung lalapitan pa natin, mapapansin natin ang isang kilala at pinakamahabang anyong tubig sa buong Pilipinas. Ito ang Tama, ito ang Ilog Pasig. Ito siya oh. Yan. Nalaman natin sa mga nagdaan nating aralin na ang Ilog Pasig ay nagmumula sa Laguna de Bay. Binabagtas nito ang iba't ibang lungsod sa ating rehiyon. Hanggang sa makalabas ito sa Manila Bay. Ayan. Isa din sa kilalang anyong tubig ay ang Marikina River, na ang tubig ay nagmumula sa mga bulubundukin ng Sierra Madre. Ayan, nakikita nyo itong kulay green na ito, yan ay parte ng Sierra Madre. Ayan. Kung pupunta naman tayo sa Valenzuela, makikita din natin ang isang kilalang anyong tubig. Ito ang, tama, Tulyahan River. Ang Tulyahan River ay naghahati sa lungsod ng Valenzuela at ang lungsod ng Malabon. Kapag ating iguguhit ang mapa ng NCR, marapat lamang na makita ang mga anyong tubig na ito. Ulitin nga natin kung anong mga anyong tubig ito. Sa Timog Silangan, ito ang Laguna de Bay. Sa kanluran naman, ang Manila Bay. Sa gitna, makikita natin ang Ilog Pasig. Malapit naman sa ating lungsod ay ang Tulyahan River. Ang mga tubig naman na nagmumula sa Sierra Madre ay umaagos sa Marikina River. Sa mga kalapit lugar, makakakita din tayo ng mga anyong lupa. Tulad ng kagubatan ng Rodriguez, Rizal. So, ito siya. Ayan. Yung malaking kulay berde na kulay na yan.
Sa timog kanluran naman, makikita natin ang isla ng Corregidor. Ayan. Huwag natin kakalimutan na ang nag-iisang lambak sa ating rehiyon ay ang lungsod ng Marikina. Ayan. Ang lungsod ng Marikina ay isang lambak dahil napapalibutan ito ng mga bundok o bulubundukin ng Rizal. Karamihan sa lungsod sa NCR ay kapatagan. Masyado bang komplikado ang mapang ito? Maaari nating sundan ang mapang ito. Ayan. Mas madali nang iguhit ang mapa ng NCR sa pamamagitan nito. Sa paggawa ng inyong mapa, huwag niyong kakalimutang ilagay ang mga lugar na malapit dito. Simulan natin sa Manila Bay. Sunod ay ang Laguna de Bay. Isunod na rin natin ang Tulyahan River. Ayan. Huwag natin kalimutan ang bulubundukin ng Rodriguez Rizal. Nariyan din ang kilalang Ilog Pasig. Ganito natin iguguhit ang mapa ng NCR kasama ang mga tampok na mga anyong tubig at anyong lupa. Upang maging handa kayo sa inyong gagawing mapa, sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Alin sa mga sumusunod ang hindi makikita sa NCR? Chocolate Hills, Manila Bay, o Marikina River? Tama, Chocolate Hills, dahil ito ay makikita sa Bohol. Alin sa mga sumusunod ang hindi makikita sa NCR? Ilog Pasig, Tulyahan River, o Talon ng Pagsanhan? Kung ang sagot mo ay Talon ng Pagsanhan, tama ka. Ito ay makikita sa probinsya ng Laguna. Anong anyong lupa ang lungsod ng Marikina? Bundok, lambak, o bulkan? Tama. Ang lungsod ng Marikina ay lambak. Balikan natin ang ating mga napag-aralan. Tingnan natin ang mapa ng NCR. Mapapansin natin sa timog silangang bahagi ng NCR ang anyong tubig na Laguna de Bay. Dito nagmumula ang mga isdang tabang tulad ng bangus. Kumakain ba kayo ng bangus? Ayan. Dito naman sa kanlurang bahagi ng mapa, makikita natin ang malaking bahagi ng Manila de Bay. Ayan. Ang Manila de Bay ay isang mahalagang anyong tubig sa ating rehiyon. Dahil dito dumadaong ang iba't ibang barko na nagmumula sa iba't ibang parte ng mundo. Naglalaman ito ng mga kargamento na maaaring nabibili natin sa komersyo o mga bagay na ating nagagamit ngayon. Sa mapa nating ito, kung lalapitan pa natin, mapapansin natin
ang isang kilala at pinakamahabang anyong tubig sa buong Pilipinas. Ito ang tama. Ito ang Ilog Pasig. Ito siya oh. Yan. Nalaman natin sa mga nagdaan nating aralin na ang Ilog Pasig ay nagmumula sa Laguna de Bay. Binabagtas nito ang iba't ibang lungsod sa ating rehiyon, hanggang sa makalabas ito sa Manila Bay. Ayan. Isa din sa kilalang anyong tubig ay ang Marikina River, na ang tubig ay nagmumula sa mga bulubundukin ng Sierra Madre. Ayan. Nakikita nyo itong kulay green na ito. Yan ay parte ng Sierra Madre. Yan. Kung pupunta naman tayo sa Valenzuela, makikita din natin ang isang kilalang anyong tubig. Ito ang tama, Tulyahan River. Ang Tulyahan River ay naghahati sa lungsod ng Valenzuela at ang lungsod ng Malabon. Kapag ating iguguhit ang mapa ng NCR, marapat lamang na makita ang mga anyong tubig na ito. Ulitin nga natin kung anong mga anyong tubig ito. Sa Timog Silangan, ito ang Laguna de Bay. Sa kanluran naman, ang Manila Bay. Sa gitna, makikita natin ang Ilog Pasig. Malapit naman sa ating lungsod ay ang Tulyahan River. Ang mga tubig naman na nagmumula sa Sierra Madre ay umaagos sa Marikina River. Sa mga kalapit lugar, makakakita din tayo ng mga anyong lupa, tulad ng kagubatan ng Rodriguez, Rizal. So, ito siya. Ayan, yung malaking kulay berde na kulay na yan. Sa Timog Kanluran naman, makikita natin ang isla ng Corregidor. Ayan. Huwag natin kakalimutan na ang nag-iisang lambak sa ating rehiyon ay ang lungsod ng Marikina. Ayan. Ang lungsod ng Marikina ay isang lambak dahil napapalibutan ito ng mga bundok o bulubundukin ng Rizal. Karamihan sa lungsod sa NCR ay Kapatagan. Maaari mo nang sanayin na iguhit ang mapa ng NCR kasama ang mga tampok na anyon lupa at anyon tubig na nakapaligid at malapit dito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, magkita-kita tayo sa bagong aralin sa mga susunod na araw. Paalam!